Magandang hapon. Anong bagyo pangalan ng bagyo ngayon? Krising, no? Anyway, yung mga taong apektado lang ng bagyo di nakakapagsimba. Amen? Pero meron talaga, hindi talaga makaatin talaga. Pero hindi po yung sagabal. Meron tayong online or meron tayong uploaded videos. Amen? So, salamat kay Lord at may bagyo, no? Amen? Sino dito nakakain na po ng champurado? Kagabi. Ako wala pa, no? Nakakain ng champurado. Kahapon po ako po ay nasa 3rd year anniversary ng aking pong kaibigang pastor. Kahit po maulan, kahit po napakalakas ng ulan, hindi po talaga tumigil ang ulan sa biyahe po. Nakamotor. Kaya mahirap po minsan nakamotor no? Magandang nakamotor kasi iwas traffic. Pero, hindi ka makaiwas sa tubig at sa init. Amen? So, anyway, salamat sa Panginoon kasi wala po, sakitin po ako pagka maambon o maulan. Pero salamat kay Lord, wala po ako naramdamang sakit. Amen? So, ngayon po ay 3rd week na po ng ating Give Me Jesus. Amen? Last week po, ano po ba yun? Na-discuss ko pong topic po noong nakaraang linggo. Naalala niyo ba yung babaeng dinudugo? Yung unang week natin, tungkol naman sa mamahaling o mahalagang perlas. Ngayon naman po, pag-usapan naman natin yung muling binuhay ng Diyos itong si Lazaro. Kamusta ho yung inyong discussion kanina sa OPSA? One friend sharpens another. Ha? Ano tutunan po ninyo? Marami. Amen? Basahin ko lang po muna yung ating verse. John chapter 11, verse 38 hanggang 44. Muling binuhay si Lazaro. Muling napagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. 39. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na po siyang patay. Verse 40. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos, kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Past tense po, present tense, o future tense? Past tense, no? Dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ano ito? Past tense, present tense, future tense? Ha? Dinirinig. Present, no? Present. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Verse 44, lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at nang makalakad siya. Alam niyo po ba na ang isang mananampalataya sa Panginoon, ang number 1 na dapat asamin natin, katulad ng pag-asam ni Apostol Pablo, yung resurrection. Sabi niyo nga po, resurrection. Ano po yung resurrection? Na tayong mga nananampalataya, naniniwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, naglingkod sa Kanya, na paglipas ng panahon at pagdating ng tamang panahon, isa tayo sa bubuhayin ng Panginoon para makasama Niya. Kayo po ba'y umaasa na tayo po'y bubuhayin muli ng ating Panginoon? Taas po kamay dito ang umaasa. Isa ho yan, mga kapatid. Maliban po sa kasalan ng kordero, maliban po sa awarding, sa matatanggap nating gantimpala, at pagsama ng Diyos sa atin at makapiling natin ang Panginoon, ang pagkabuhay ng mga patay, at dapat asamin mong isa ka sa pagtunog ng trumpeta, isa ka doon sa bubuhayin ng Panginoon upang makatanggap ng gantimpala mula sa Kanya. Ayun ang kagandahan sa mga mananampalataya. Amen. Ang mga nananampalataya sa Panginoon, bagamat mamatay tayo, meron tayong inaasahang muling pagkabuhay.
Kasi kung hindi po mangyayari ang muling pagkabuhay, mawawalan ng silbi ang kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon. Kung bakit ipinakita ng Diyos na siya'y namatay at muli siya nabuhay sa ikatlong araw, para ipakita sa atin na paglipas po ng panahon, sa pagtunog ng trumpeta, bubuhayin ang mga namatay na mananampalataya. At doon magkakaroon ng best reunion. Sabihin nyo nga po, best reunion. Lahat ng mga friends mo na naligtas, mga mag-anak mo, lolo't lola mo, mga tawag dito, mga ninong at ninang mo doon, or kung sino man yon. Alam nyo po, meron po akong isang libro na basa, yung, mahilig po kasi ako magbasa ng books. Especially yung mga books na, yung mga namatay, yung naka-accident, tapos yung kaluluwa nila, na-comatose sila ng ilang linggo, tapos yung kaluluwa nila, dinala sila sa heaven. Mahilig po ako magbasa ng ganon. Meron po akong book dati na I Saw Heaven. Tapos, meron akong book na Heaven is Real. Meron pa akong isang book na 40 Days in Heaven. Si Sodi, no? Isang man of God na 40 days nag-stay sa heaven. Paano po nangyari yun? 40 days po siya dito sa lupa. Ang bilang niya. No? 40 days po siya na dinala-dala ho sa langit. Mga kapatid, alam niyo po ba, isa po nabasa ko doon, kaya ito po ayaw pong paniwalaan ng iba. Pero wala naman sigurong masama. Kasi hindi naman lahat nakasulat sa Biblia. Tama hindi? Magsisinungaling ba naman ba yung mga tao na matay na tapos binigyan ng pagkakataon ng Panginoon mabuhay para magpahayag ng kanilang mga nakita doon sa kalangitan? Amen po ba? Alam niyo po ba sabi niya? Doon sa nabasa ko pong book, kapag yung isang lingkod pala ng Panginoon namatay, si Lord Jesus Christ, lahat ng yung mga kaibigan, kamag-anak ng taong namatay na yon, tinatawag ng Panginoong Hesus. Tapos sila ang nagwe-welcome sa langit. Hello? Amen po ba? Alam niyo po, kapag kayo po nade-depress, lagi lang kayong tingala sa langit. Katulad na ginawa ng Panginoon. Tumingala siya sa langit, Ama, alam kong ako iyong dininig at lagi mong dinirinig. Alam niyo po, kapag lagi kami problema, tumingin lang kayo sa langit. Pag nakita ninyo ang langit, sasabihin sa inyo ng langit, nandiyan ka sa lupa. Temporary lang ang buhay mo dyan. Hindi pa yan yung permanent address mo. Hello? Amen po ba? So, ito pong pangyayari po na ito. Meron pong tatlong magkakapatid. Ano pong pangalan po ng tatlong magkakapatid na ito? Si Maria, si Marta, at si Lazarus. Alam niyo po, nakakapagtaka po. Alam niyo kung bakit? Yung pangalan po ni Maria at ni Marta, may problema eh. Alam niyo ba yon? May problema. May problema yung pangalan nila. Kasi di po ba sa Hebrew at Greek, bawat words, bawat pangalan, mayroong katumbas na kahulugan. Tama. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Maria? Ang ibig sabihin ng Maria ay their rebellion. Ang kanilang pagre-rebelde. Ang Marta naman, she was rebellious. Ang ibig sabihin ng Maria and Marta ay rebellious spirit. Hello? Ang ibig sabihin ng Lazarus is whom God helps. Siyang tinulungan ng Diyos. Alam niyo, pinakikita po dito na itong si Marta, si Maria, sinabi po sa John chapter 11, no? Verse 5, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria, at Lazaro. Alam niyo po ba magpapakita nito? Na kahit ganoon yung pangalan ng destiny nila, ganoon yung kanilang former life. Tayo po ito eh. Tayo po yung pinapakita ito. Tayo po yung mga rebelde na ito na minahal ng Panginoon. Di ba? Amen? Sabi dito, mahal ni Jesus ang magkakapatid na rebelde, at ang tinulungan ng Diyos. Martha and Maria means they're rebellious or their rebellion. She was rebellion. She was rebellious. You see that? Taas nga dito kamay ang mga nagre-rebelde kay Lord. Ay, wala na, ako lang. Alam niyo po ba kapag kayo matigas ang ulo sa Panginoon ay is a sign of rebellion? Pero sabi dito, minahal ng Panginoon. Palakpakan mo nga ang Diyos.
minahal ng Diyos yung mga katulad nating rebelde. Yung mga matitigas ang ulo. Yung mga pasaway. Amen po ba? Amen. Minahal ng Diyos yung mga pasaway, mga rebelde, matitigas ang ulo, ayaw sumunod. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ako nga ang pinaka-worst sinner. Pero kinahabagan ako ng Panginoon. Amen. Amen. Amen po ba? So muling napagkabag ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo po ba, may sabihin po ako sa inyo. Alam niyo po ba kung bakit? Ito po kasi yung kwento. Nung nalaman ni Jesus na may sakit si Lazaro, ang sabi niya, ang sakit na yaon ay hindi magdudulot ng kamatayan kay Lazaro. So, 100% sinabi na Lord, hindi mamamatay si? Tama po ba ako? Tama ba ako? Kaya ginawa ng Panginoon, nag-delay siya ngayon ng 2 days. Hindi siya tumuloy doon, hindi niya pinuntahan yung 3. Kasi ang sabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang mapangrangalan ang Diyos. At sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. So, ibig sabihin, pinakita ng Panginoon dito, kasi ang sabi niya, nung patay na si Lazaro, pupunta tayo ng Judea. Panginoon, kamakailan lang mo tingnan na hukay batuhin doon, bakit babalik pa kayo doon? Sabi niya, natutulog ang kapatid kong si Lazaro. Kailangan, pupunta ko roon upang gisingin siya. Sabi na, kung tulog po siya, talagang hindi ako magigising ho siya. Hindi nila alam na ang gusto palang i-point ng Panginoon, patay na si Lazarus. Hello? Amen. Amen po ba? Ngayon, ito po, ito kagandahan dito. Ask me, okay? Can you ask me? Pastor, bakit mahal ng Diyos si Marta, si Maria, at si Lazaro? Ha? Bakit mahal ng Diyos si Marta, Maria, at si Lazarus? Alam niyo ba kung bakit? Kasi lagi niya itong pinupuntahan eh. At meron pang isang tao higit na talagang minahal ng Panginoon, maliban po kay Lazaro. Sa 3 ito, alam niyo po ba kung sino po ang pinakahigit na napalapit talaga ang Panginoon? Si Maria. Alam niyo bakit? Nang dumating po si Jesus Christ doon sa lugar nila, hindi ho siya umiyak nung nakita niyang umiiyak si Marta. Kita niyo ha? Ngunit, sabi sa verse 33, nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban. Kita mo, nahabag. Ay, nahabag na awa. Nabagbag, nataranta, no? Parang parang yung dibdib niya, no? Nang makita niya, sino po yung makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halik kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus. Alam niyo po ba, pagdating pa po sa verse 38, muling nabagabag ang kalooban ni Jesus. Dito po sa chapter 11 na to, 3 beses nabanggit na ang Panginoon nabagabag. Ang Panginoon tumangis. At ang cause ng pagtangis ng Panginoon, unang-una, nung nakita niyang umiiyak si Maria. Pangalawa, nung ipinakita sa kanya yung libingan ni Lazarus. Tayo? Pang-apat, nung siya ay pumunta na doon. Alam niyo kung bakit po mahal na mahal ng Panginoon ito magkakapatid na ito? Napakalaki po ng investment ni Maria kay Lord. Alam niyo kung bakit? Makinig kayo sa akin. Makinig buti. Bakit mahal ng Panginoon ito magkakapatid na ito? Dahil kay Maria. Kita mo, si Marta, napaka-busy niya kasi bakit? Willing siyang mag-serve kay Lord Jesus Christ. Ganun yung heart ni Marta. Kaya sabi ni Marta, Panginoon, sabihin mo naman kay Maria, tulungan naman ako sa pagluluto, pag-serve. So itong si Marta, meron siyang pusong mag-serve. Si Maria, meron pusong makinig. Tama ba ko? Yan, maingay na po, no? Sana napapakinggan niyo po yung aking boses.
Anyway, tuloy lang natin. Maano naman yan, malakas naman yan. Hello, sound. Wait lang, ha? Lalaksan ko na lang din. Okay. Now, eto po, bakit ganoon na lang ang pag-ibig, ang pagmamahal ng Diyos sa tatlong magkakapatid na ito? Una po, dahil po sa malalim na investment ni Maria. Bakit investment po ni Maria? Kasi po si Maria lang naman po ang nagbuhos ng mamahaling pabango sa paanan po ng ating Panginoon, at yung kanyang buhok ang ginamit niya sa pagpunas bilang paghahanda sa kanyang pagkamatayan. Makinig kayo sa akin mabuti. Kapag malalim ang investment mo sa Lord, pag nanganib ang buhay mo, mababagabag ang Panginoong hindi makapunta. Ulitin ko po. Ang sukat na ginamit ninyo sa kapwa ninyo ay siya ring sukat na gagamitin ng Diyos sa inyo at higit pa. Si Kristo naging tao po siya, kaya siya ay may matituring natin na kapwa natin. Bagaman siya ay Diyos natin, siya ay kapwa rin natin. Kaya, yung lalim ng pag-ibig mo sa Diyos, lalim ng sakripisyo mo sa Panginoon, kapag tumawag ka kay Lord, mapapagabag ang Panginoon na hindi siya makapunta. At hindi siya papayag na wala siyang magawa bilang kaibigan mo. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay nagsasakripisyo kay Lord, kung kayo po ay nagsasacrifice, nagkakaroon ng investment sa paglilingkod sa Panginoon, kapag napagapag kayo, pag dumating ang time sa buhay ninyo na tumawag kayo sa Panginoon, sorry sa word, baka mataranta pa ang Diyos sa pagbaba upang iligtas ka. Tulungan ka. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi lang ang Diyos after doon sa life after death. After din si Lord dito. Kaya nga mga kapatid, ang pinaka-the best na asamin ninyo, maging kaibigan kayo ng Diyos. Ilang tao lang ang nabanggit sa Biblia na kaibigan ng Diyos. Si Moses, si Abraham, si David, tinawag na malapit sa puso ng ating Panginoon. Alam niyo po, kung gusto po ninyong dinggin ng Panginoon ang panalangin ninyo, magkaroon kayo ng malalim na investment ng pag-ibig sa Diyos. Hello? Di ba kapag mahal mo, pupuntahan mo? Di ba kapag mahal mo, kahit may bagyo, pupunta ka? Di ba pag mahal mo, walang dahilan para hindi ka makapunta? Di ba pag mahal mo, magsasakripisyo ka, gagastos ka, iiyak ka, luluha ka kasi mahal mo. Kapag ikaw ay nag-invest kay Lord ng pagmamahal, tiyak kapag ikaw ay nanalangin, diringgin ka ng Panginoon. Amen. Hello? Sabi na yung cellphone ko, hello? Taas nga kamay dito, ang nais pang mag-invest ng pag-ibig kay Lord. Mag-invest kayo na mag-invest kay Lord. Para pag dumating ang panahon na kailangan ninyong mag-withdraw ng kaligtasan, mag-withdraw ng pagpapala, mag-withdraw ng mga bagay-bagay na kagustuhan mo, kailangan mo sa lupa, bibigay ng Panginoon yung pangangailangan mo. Amen. Hello. Hello po, hello. Amen. Wow. Introduction pa lang to. Mga kapatid, ang tanong ko, may investment ka na ba sa Panginoon? No. Sige nga, tanongin mo nga yung katabi mo, may investment ka na ba kayo? Nakapag-impok ka na ba ng kayamanan sa langit? Alam niyo po ba,
Naglalakad ako isang gabi. Ito ang prayer ko kay Lord. Lord, kung gagamitin mo lang din naman ako, gamitin niyo ako, Lord, i-restore ang pag-ibig ng mga tao sa iyo. Kaya nga po, mapapansin ninyo yung mga preachings ko po, hindi ako nakapokus sa blessings, hindi ako nakapokus sa trials, hindi ako nakapokus kung saan-saan sa material na bagay. Saan ako nakapokus? Sa relationship with the Lord. Kasi yun talaga yung ipinangako ko sa Kanya. Pag ako ginamit mo, Lord, ibabalik ko, Lord. Gamitin mo ko na ibalik ang first love ng mga tao sa iyo. Hello. Amen. Sa muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natakpan ng malaking bato. Mga kapatid, muling binuhay ng Diyos itong si Lazaro. Amen? Only Jesus! Only Jesus! Yan po yung tema natin. Give me Jesus! Walang doktor na kayang magpabumuhay kay Lazarus. Wala rin doktor na kayang pigilan ang pagkamatay ni Lazarus. Kung natatakda na yung kanyang pagkamatayan. Only Jesus. Nung dumating ang Panginoon doon, sabi niya, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Kasi kami na panahon nila, pag namatay, pinapasok doon sa kuweba, tapos mayroong isang bato na inihaharang. No? Amen po ba? Katulad po ng ating Panginoon. Ngunit si Marta na kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Mga kapatid, sige nga po. Ano po ang gustong sabihin ng Biblia? Bakit pinahintulot ng Panginoon na i-delay niya yung kanyang pagpunta? Bakit? Para maparangalan, makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi nyo nga po, delay. Delay, death, denial, denial, delay, death. 3 D. Dininay ka, namatayan ka, na-delay yung blessing mo, lahat ng mga bagay na dinayon is for the glory of the Lord. Amen. Alam niyo ba yun? Amen. Ha? Amen. Alam niyo po ba yun? Minsan yung pagbagsak natin, yung shame natin, yung kahihiyan natin, yun pala yung magsasalba sa atin. Alam niyo po nangyari kay Joseph? Nung siya po ay pinagselosan ng kanyang mga kapatid. Ewan ko ba bakit may mga tao nagseselos sa kapwa nila kapatid. No? Nung nagselos ito mga kapatid niya, hinihulog nila itong si Jose doon sa may sa balon. Pero, yung pagkahulog niya sa balon, yun pala ay isa ring planado. Plano pala ng Diyos yun. Kasi kung hindi siya inihulog sa balon, hindi siya makakapunta sa Ehipto. Doon siya binenta sa Egypt eh. So minsan, yung pagbagsak natin, yun pala ay ruta papunta sa destiny natin. Hello? That's why when you are denied, when there's death, there's delay in your life, remember this. Nire-reroute ka ng Panginoon sa tama mong destination. Amen. Alam niyo po ba ang word sa akin na Lord ngayon 2025? 2025 is repositioning. God will reposition you. Ipoposition ka ulit ng Panginoon sa tama mong kinalalagyan. Amen po ba? Amen. So, 4 na araw na siyang patay. Nangangamoy na. Sige nga po, imagine po ninyo. No? Yung amoy patay na 4 na araw na pong patay. Ano po yung amoy po nun? Ha? Hindi katulad sa panahon natin ngayon, bagamat nilalagyan din ng maraming pabango. Hindi katulad sa panahon natin ngayon, napakaraming mga teknolohiya na pwedeng, di po ba? Oo, di po ba? 4 na araw na po siyang patay. Dito po pinapakita po ng Panginoon. Una po, ang Diyos po, kapag kayo po ay kaibigan ng Panginoon, mababagabag ang Panginoon sa sitwasyon ng buhay mo.
Ibig sabihin, alam po ni Lord kung ano nararamdaman po natin. Alam niyo po, sabi ng Lord, alisin ninyo ang bato. Sino dito? Taas nga po kamay dito. Gusto makakita, no? Sino dito ang may mga struggle siya sa buhay? Meron kang mga shame. Meron kang mga bagay na ginawang kahihiyan sa buhay mo. Taas nga kamay. Gusto ko makita no? Sino meron ba dito sa inyo may tampo ka kay Lord? May mga baho ka sa buhay. Alam niyo po, paano po kayo bubuhayin ng Panginoon? Alisin ninyo yung bato. Open up. Alam niyo, tawag dito. Kapag kayo may problema, may struggle kayo, pag sinabi ng Lord, alisin ninyo ang bato, ibig sabihin, i-open up ninyo sa Panginoon yung mga struggles ninyo. Even your shame. Meron kasing dalawang Kristiyano pag nagkakasala, nagkukubli, nagtatago. Nagtatago sa Panginoon. Pero meron isang Kristiyano, kapag nagkasala, lumalapit sa Panginoon, ino-open yan sa nagkasala sila. Amen. Isa po sa mga matutunan natin dito mga kapatid, ang buhay at ang kamatayan, kontrolado ng Panginoon. Amen. Naniniwala kayo doon? Ang buhay at kamatayan, kontrolado ng Diyos. Alam niyo po, may sabihin ako sa inyo, tatapatin ko na kayo. Hanggang nandito tayo sa lupa, maraming struggle. Hindi lang kay Satanas, hindi lang sa mundo, maging sa loob ng puso mo, napakaraming struggles. Hello? Sino dito gusto buhayin paglipas ng panahon? Una, magkaroon ka ng malalim na investment sa Panginoon. Pangalawa, open up. Ano sa inyo open up? Sa inyo open up. Mag-open ka kay Lord ng mga struggles mo. Pabuksan mo kay Lord yung libingan mo. Huwag mong pigilan si Lord na i-correct ka. Pag sinabi na Lord, ano yung kasalanan mo? Tell Him. Plead with Lord, this is my sin. Ito yung kasalanan ko, Lord. Lord, ginawa ko ito, kasalanan ko ito. I-open up mo lahat kay Lord ng kasalanan mo. Sa ngayon, kapag ini-open up niya, tatawagin niya pangalan mo para alisin ka doon sa kasalanan na yun. Paano po napaalis si Lazarus doon sa kamatayan? In-open nila. Inalis nila yung bato. Alisin mo lagi yung hadlang sa buhay mo. Alisin mo yung maghahadlang sa'yo para hindi ka mag-open up kay Lord. Hello, mga kapatid. Amen po ba? Mamaya po, after po ng preaching ko na ito, magkakaroon tayo ng discipleship. Amen. Ano gusto yung pag-usapan natin? Why Satan hates prophets? Bakit ayaw ni Satanas ng propeta at apostol? Bakit ang 21st century church nowadays ang tinatanggap na lang pastor, teacher, evangelist? Bakit ayaw ni Satanas ng prophets and apostles? Amen. So, mga kapatid, kapag kayo may concern, may problema kayo, may tinatago kayo sa inyong mga puso, alisin ninyo yung bato, alisin ninyo yung hadlang, buksan ninyo, i-open up ninyo ang inyong mga buhay kay Lord. Tapatin nyo ang Panginoon. Lord, struggle. I have struggle. May struggle ako sa iyo, disappointed ako sa iyo, Panginoon. Alam niyo po ba karamihan ang disappointment? Sino po nakagagawa? Hindi po. Sino po ang sino madalas ang nadi-disappoint? Alam niyo kung sino? Kadalasan ang merong mabigat na disappointment sa buhay. Yung mga taong lumalakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon.
Kasi, yung mga man of God, iiwanan nila ang lahat-lahat. Iiwan nila ang lahat-lahat para sumunod sa Panginoon. Napakataas ng expectation nila sa Panginoon. Kaya sabi ni Martha, ni Maria, malapit sila kay Lord, di ba? Kung naririto lamang kayo, Panginoon, hindi sana mamatay itong si Lazarus. Sino ang madalas na didisappoint kay God? Yung mga malapit talaga sa Panginoon. Sila yung nakakaranas ng matinding depression. Kasi bakit? Sumunod kami sa Panginoon, bakit ito nangyari sa buhay namin? Gumawa kami ng tama, bakit kami pinagtatawanan? Ito si Martha, Maria, si Lazarus, malapit sila sa Panginoon. Sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Pero bakit dinilay ng Panginoon? Kaya kadalasan madalas na disappoint, mabigat ang puso. Yung mga likod ng Panginoon na nagiging tapat sa kanilang paglilingkod. Hello? Hello? Makikita nyo lang yan pag nagpipreach. Katulad ko, masaya, nakakatawa, anointed, naka-inspiring. Pero behind that, hindi nyo alam kung anong sari-saring mga struggles, discouragement, pagbagsak, kalungkutan, na almost malapit na mag-give up sa pananampalataya dahil sa hirap. Hello? Amen. Kaya na-encourage ako dito, mga kapatid eh. Sino dito, baka ikaw kapatid ngayon, tinamaan ka na ng depression, nangangamoy ka na, 4 na taon na, 4 na araw na, nangangamoy ka na, tinamaan ka ng depression, tinamaan ka ng kalungkutan, tinamaan ka ng bankruptcy. Ang sabi ng Lord, open up. Pag binuksan mo, magbibigay ng kaluwalhatian kay Lord yun. Alam niyo, may sabihin ako sa inyo, ang baho natin, kapag ginawa mong testimony, tapos na pinalaya ka ng Panginoon doon sa baho mo, doon sa kasalanan mo, doon sa kamatayan mo, magiging magandang testimony ito sa inyong kapwa. Hello? Amen po ba? Kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Bakit po gumawa ng himala si Lord Jesus Christ? Ha? Upang? Tama po yun. Meron pa dito, upang maniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Just to prove them na ako'y sinugo ng Diyos Ama, sabi ng Panginoon, gumawa siya ng himala. Para maparangalan ng Diyos at maparangalan ang anak ng Diyos. Alam niyo, may sabihin po ako sa inyo. Taas nga po kamay dito ang naniniwala sa Panginoon. Kakailanganin pa ba natin ng himala bago tayo maniwalang siya ang anak ng Diyos? Ha? Ha? Kaya niyo pang maniwala sa Diyos kahit walang himala? Ha? Alam mo sa John chapter 20 verse 24 to 29, sabi ng Panginoon, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakita. Sabi niya kay Tomas, alam mo sa John chapter 11, ano sabi ni Tomas? Verse 16, sabi niya, sabi niya, Lord, pupunta kayo ng Judea, nakaraan lang, malapit na kayong batuhin doon. Alos patayin kayo. Ano sabi ni Tomas? Sa 16. Sinabi ni Tomas na tinatawag na kambal sa kanyang mga kasama, sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. Kita mo, may martyrdom na isipan nitong si Tomas. Pero nung nabuhay ang Panginoon, hindi siya naniwala. Kaya hindi ako naniniwala eh. Minsan hindi ako naniniwala. May mga taong handang mamatay kay Lord ngayon. Pero paglipas ng panahon, magdadoubt sa Panginoon. Tama hindi? Pag ako nagtatrabaho, magbibigay ako ng malaki offering, so tulungan ko si pastor. Wala na nung linggo, di mo na makita. Nagkatrabaho kasi nag-busy sa trabaho. Hello. Ako po, naniniwala, makinig sa mabuti.
Hindi ko kailangan ipilit ang Diyos sa tao. Abutin nyo sila. Pero kung ayaw nila sa Panginoon, huwag mo silang pilitin. Bagaman sinabi sa ibang version, pilitin ninyo ang mga tao na pumunta doon sa handaan. Ganun din naman Pagdating naman doon sa handaan, hindi naman nakasuot ng damit pang kasal. Palalayasin din ng Panginoon. Tatali pa yung kamay tsaka paa. Tatapon sa impyerno. Anong point dito mga kapatid? Naniniwala po ako kapag ang tao mahal ng Diyos, hindi mo na siya kailangan pang itulak sa Diyos. Siya talaga mismo lalapit sa Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, hindi ko po kawalan kung ayaw nilang maniwala sa akin. Hindi ko po kawalan. Kasi bakit po? Ginagawa ko lang yung pinagagawa sa akin ng Panginoon. Totoo hindi. So taas kamay dito. Sino po dito ang gusto niyong buhayin kayo paglipas ng panahon? Magkaroon kayo ng malalim na investment sa Panginoon. Amen po ba? Magkaroon kayo, maniwala kayo kay Lord, magkaroon kayo ng malalim na investment sa Panginoon habang nabubuhay po tayo. Magtanim na tayo ng mabuti sa Panginoon. Magtanim na tayo ng paglilingkod. Para paglipas ng panahon, hindi tayo magsisisi. Marami tayong nagawa para sa Kanya. Amen. Kung sasampalataya ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, sino dito gusto makita ng milagro? Himala. May himala o wala, dapat naniwala tayo. Pero sino gusto makita ng himala? Manampalataya tayo sa Panginoon. Ako, nagpipray talaga ako. Alam niyo mo, may sabihin po ako sa inyo, alam niyo bakit ako nagpapakapagod sa motor? Ganito po talaga style ko. Kasi dati, nung ako po ay public school teacher, dala-dala ko yung printer. Wala pa akong motor noon. Hirap na hirap ako pumunta ng Pandi. Kasi papuntang Real, mula doon sa amin, ang tagal ng sasakyan. Mahal ang tricycle. Tapos pupunta ako ng district. Saka nakakita ang teacher na nakasabit sa jeep. Dala-dala ko lahat ng lesson plan ko. Ang bigat-bigat. Tapos uwian pa ako ng Malabon. Dumating ang point sa buhay ko na dala-dala ko yung printer. Umiyak ako. Sabi ko, Panginoon, ito na naman ako. Maghahanap na naman ako ng jeep. Dala ko yung printer. Dala ko yung bag ko. Dala ko yung mga libro. Tapos hitay ako ng 2 oras sa jeep. Walang yung jeep kasi sa Pandi. 2 oras bago dumating. Pag dumating pa yung punong-puno, ikaw pa yung nandun sa dulo. Ikaw pa yung nakasabit. So umiyak talaga ako, Lord. Bigyan mo naman ako ng motor. Alam niyo po, lipas lang po ng 2 linggo yata, nagkaroon ako ng motor. Amen. Ngayon naman, nagpapakapagod naman ako magmotor. Para bigyan naman ako ng kotse. Hello. Hindi nga. Alam nyo, kailan dininig ng Diyos ang bansang Israel? Nung sila ay nahihirapan na. Lumuluha na sila sa hirap. Doon sila napakinggan ng Panginoon. Doon sila, bababa ako, sabi ng Panginoon. Hello? Amen po ba? Paano ka niligtas ng Panginoon? Nakita kayo, nangunguyakoy ka pa. Hindi naman yata kailangan. Ganun pa Enjoy pa ako sa motor babayo. Hindi naman pala kailangan nito Bakit pa ako bababa? Nakita ng Panginoon ang kailangan mo ng sasakyan. Kaya ako nagmumotor. Habang nagmumotor ako, nakatingin ako sa langit, sabi ko, Lord, tingnan mo yung anak mo. Naglilingkod ako ng tapat sa'yo kahit umuulan. Kahit pagdating mo doon sa bahay, sa gawain, walang darating. Kakaunti lang ang pupunta kasi maraming busy yung iba. Okay lang. Init, araw, sarili papasahe, putik. Amen po ba? Habang nagdadrive ako, sabi ko, Lord, tingnan mo ang anak mo. Amen. Anong gusto nyo makita kayo ng Panginoon? Nandun sa bahay ninyo, enjoy na enjoy, kumakain ng popcorn, tapos linggo-linggo, nandun kayo? O gusto niya nakikita kayo ng Panginoon na nagsasakripisyo kayo para sa Kanya? Amen. Hello? Amen. Alam niyo po, kaya tayo dinala dito sa DRT, maputik. Napakamahal ang pamasahe. Walang jeep, walang transportation. Ang tricycle mula Angat, papuntay mo dito, singiling ka, magkano? 500. Totoo. Amen po ba?
Pero dahil sa nananampalataya tayo sa Panginoon, makikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. So Lord, darating ang panahon, gusto namin, Panginoon, mag-invest, Lord, ng pag-ibig sa iyo habang kami nabubuhay. Lord, nais namin maniwala, Panginoon, i-open up ang mga bagay sa buhay namin, i-open up ang aming mga struggles. Dahil alam namin, Panginoon, ang buhay at ang kamatayan, hawak mo, Lord. Lord, and we want to see your glory. Gusto namin makita yung kaluwalhatian mo, Panginoon. Alam niyo po, maniwala na kayo kahit hindi niyo pa nakikita. Amen. Nakwento ko sa inyo nakalinggo, di ba? Saka nakita ng motor na automatic pero pumipiga ako ng paa. Kasi bakit? Pil na pil ko, may clutch yung aking ano. Amen. Totoo po, bakit po na kailangan ng sasakyan? Kailangan talaga ng sasakyan dito sa simbahan. Napakahirap po ng karmatsyag ng tricycle dito. Ang tricycle natin dito, laging umiiyak pag paahon na. No? At nangangarap siyang marapture na rin. Dahil hirap na siya sa buhay niya. Isang taon pa lang mahigit yung ating motor. Pero ang dami niyang nararamdaman sa katawan. Parang tao. Di ba ba? Isa nagagalit ano ba naman itong motor to? Isang taon pa lang ito sa amin, pero ang dami na nararamdaman. Ikaw nga, isang akit pa lang sa DRT, dami mo nang naramdaman eh. Yung motor pa kaya, ang daming karga. Amen po ba? Amen. Diba yung clutch? Ano na naman? Slide na naman. Yung gulong, halos every 3 months yata, nagpapalit ng gulong yan. Di po ba? Yung, yung sprocket, lagi na lang matalas. Lagi oh. Di po ba? Bakit po? Napakahirap po umahon dito. Kaya nga pa nag-invite ako ng pastor dito eh. Kumakanta daw yung kanilang mga sasakyan eh. Amen. Bakit? Sobrang hirap umahon. Ngayon po mga kapatid, upang maniwala silang ikaw ang nagsugos sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. Mga kapatid, kapag may investment ka sa Panginoon, nag-open up ka kay Lord ng struggles mo, na sumampalataya ka sa Panginoon, tatawagin ng Panginoon ang pangalan mo para makalabas ka diyan sa struggle mo. Sino dito gusto lumaya sa utang? Lumaya sa sakit? Lumaya sa shame? Crying out kay Lord. Open up ka sa Panginoon. Lord, di ko na ho kaya. Hirap na po akong pagtawanan ng mga tao. Hirap na po ako, Panginoon, pagtawanan ng kaaway. Tulungan mo ako, Panginoon. Alam niyo po, sagit lang po yung preaching ko. Kasi meron pa po tayong magandang topic mamaya sa discipleship. Meron lang po akong gustong i-share dito, yung kwento sa akin ng Panginoon. Alam niyo ko ano? Ito po kunyari yung libingan. Madilim po yun, hindi. Sino po yung nandun sa libingan? Si Lazarus. Si Lazarus po ay ikaw. Tayong lahat. Sino tayo? Si Lazarus. Si Lazarus, anong ginawa sa kanya? Siya po ay parang mami. Meron siyang telang panlibing sa kanyang kamay na nakabalot, sa kanyang paa, nakabalot ng tela sa kanyang mukha. Meron po nabanggit na kamay, paa, tsaka mukha. Ito pong libingan, ito po, sino nagkwento sa akin ito ha? Yung libingan daw po, sabi ng Panginoon sa akin, ito po ay sumisimbolo ng spirit of death. Sabi nyo nga po, death. Spiritual na kamatayan. Di ba tayo nalaglag sa impyerno? Nung tinawag ka ng Panginoon, ng unang-unang kinansel ng Panginoon, yung spirit of death. Yung kamatayan. Tama. Ngayon, lahat ng mga taong tinawag ng Panginoon, narinig ang boses ng Panginoon, yun din yung moment kung saan sila ay hahakbang mula sa darkness into light. Amen. Tama? Nakalabas na ba si Lazarus? Nung lumabas si Lazarus, ano po meron si Lazarus? Meron siyang telang panlibing sa kanyang muka, sa kanyang kamay, sa kanyang paa. Anong sabi ng Panginoon? Kalagan ninyo siya ng lubusang makalaya o makalakad siya. Alam niyo po ba kung bakit yung muka, yung kamay, tsaka yung paa, yung nabanggit na may tela? Yan yung parte ng makasalanan. Yung paa, saan ba pumupunta yan?
agad ng Panginoon. Totoo hindi? Kaya hindi 100% na nung tinawag ka ng Panginoon, naligtas ka, bago ka na kagad, hindi ho, unti-unti po ang proseso ng Panginoon hanggang sa lubusan ka makalaya. Hallelujah! Amen! At paglipas ng panahon, yung tela na yun, hawak-hawak mo na. At sasabihin mo, ito po yung tela ko dati na pinalaya ko ng Panginoon. Ito yung tanikala ko. Wala na siya ngayon. Amen. So, dito po ako magtatapos. Bubuhayin ng Panginoon ang kanyang mga mananampalataya. Yung ginagawa ni Mama Odette na ni Michael, naghuhugas ang plato, nag-serve. Alam mo ma, malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Alam mo sabi sa Biblia, ang isang taong magbigay man lamang na malamig na tubig sa isang propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. Hello. Meron ba sa inyo dito nangangarap, nagdanais, dapat lahat tayo nagdanais, na paglipas ng panahon, sa pagtunog ng trompeta, isa ka sa bubuhayin at tatawagin ng Panginoon. Amen. Palapakan natin si Lord. Na kahit may delay sa buhay mo, may denial sa buhay mo, merong death sa buhay mo, alam mo na magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. At kapag ikaw ay nanampalataya, you will see the glory of God. You will see the glory of God. Makikita ng lahat. Ito maganda oh. Upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto. Alam niyo po, tayo po tayong lahat. Meron po akong gustong sabihin sa inyo. Magkaroon tayo ng declaration. Yan. Sister Jessica. No? Si Jerilyn. Kuya Benji. Yan. Kuya Ray. Dilian. Sister. Sister Igna. Sister Jocelyn. Sister Chris. Lahat-lahat na nandito dito. Sabi dito, hindi ba't sinasabi ko sa iyo? Sabi mo nga sa akin, kung sasampalataya ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. You will see the glory of God. Alam niyo po, merong gustong gawin si Lord sa atin. Alam niyo kung ano? Una, makita mo yung glory ni Lord. Pangalawa, ang gusto ng Lord, alam niyo kung ano? Makita ng tao yung glory ng Lord sa iyo. Makita, every time makita ka nila, masasabi nilang ang taong ito ay talagang sinamahan ng Panginoon. Amen. Gustong ipahiya ng Diyos ang kaaway sa buhay mo. God will bless you mightily. They will see. Ito na ba yung tao? Di ba naalala niyo po sa Acts? Siya na ba yun? Siya na ba yung, di ba ito yung lumpo na nadudunan ng lilimos? Pero bakit nadudunan sa, yung dating ng lilimos, iba na ngayon ang ginagawa, pinagpapala ng Panginoon. Gusto ng Diyos na i-bless ka. Amen. Gusto ng Panginoon na i-bless ka sa gayon, yung blessing na yon. Yung mga pagpapala na ibinigay sa ng Panginoon, that's the glory of God that people will see. Itong taong ito, ang laki ng, ang layo na ng narating, ang layo na ng abot. Dahil sa kanyang pananampalataya. At sa kayo, mabibigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. God will magnify you. Amen. Before the people, before your neighbors, before your friends. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya mapalad kayong mga binababa ngayon sapagkat kayo ay at itataas ng ating Panginoon. Pray tayo, aming Diyos, salamat. Alam ko, Lord, na darating ang panahon, bubuhayin mo kami katulad, Panginoon, ni Lazarus. We want to see your glory. We want to see your glory, Lord, sa buhay namin.
Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord, tinawag mo kami sa aming pangalan. Iligtas mo kami, Panginoon, sa lahat ng shame, sin, death, delayed, destruction in our lives. Kalagan mo kami, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Uwapo po tayo lahat.